No one can close the door which God has opened for you. Ganda po, no? Sa Tagalog, walang makakasara sa pintuan na binuksan ng Diyos para sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag ang Diyos ang nagbukas sa pintuan sa buhay mo, walang tao, walang problema, walang demonyo ang makakapagsara nito. Amen? Dahil ang para sa iyo ay para sa iyo. At ang Diyos, siya mismo ang magtatanggol sa iyo hanggang dulo. Amen? That God will open the door for you and nobody can close it. Kung ginawa ng Diyos ito sa mga apostol, di ba? Kayang-kaya din niyang gawin ito para sa iyo. Amen? Kaya ang tanong, ano ang pintuan na gusto mong buksan ng Diyos para sa iyo? Ano ang saradong pintuan ngayon sa iyong buhay? Sarado ba yung visa application mo sa ibang bansa? Sarado ba yung isip ng iyong asawa? Ayaw pa rin niyang magbago? Paulit-ulit pa rin siya sa kanyang pagkakasala? Sarado pa rin ba ang puso ng iyong kapatid? Ayaw makipag-ayos sa iyo? Sarado ba yung magandang negosyo na pinapangarap mo, na pinaplano mo? Sarado ba yung iyong katawan? Wala ka pa rin kalusugan hanggang ngayon. Pagod na pagod ka pa rin. May sakit ka, nanghihina ka. Ang kapatid, ang mabuting balita, hindi forever sarado ang pintuan ng biyaya na hinahanda ng Diyos para sa iyo. Hindi mo kailangan buksan ito. Ano ang kailangan mo? Ang maniwala ka lang sa Kanya. Dahil anong pinapahayag ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Pag naniwala ka sa Kanya, kapag nanalig ka sa Kanya, magkakaroon ka daw ng buhay na umaapaw. Ililigtas Kanya. Amen? Ang tanong, bukas ba ang iyong puso sa Diyos? Kaya pansinin niyo po ang detalyeng ito sa unang pagbasa. Noong nakakulong daw ang mga apostoles, hindi naman sila nagreklamo eh. Hindi po sila agad sumuko. Ano ang ginawa ng mga apostoles habang sila'y nakakulong, habang sila'y nandun sa kadiliman? Sila daw po ay patuloy na nanalangin sa Diyos. Sila po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Hindi daw sila tumigil sa pagbibigay ng papuri sa Diyos. At dahil po doon, nabuksan parang isang milagro, isang himala, yung kulungan. Nakalaya sila. Mga kapatid, hindi lang ang anghel ang nagbubukas ng pintuan. Ang pananampalataya mo, bubuksan niya anuman ang kulungan mo ngayon sa buhay mo. The key to open the blessings for our life is our faith in Jesus Christ. Amen? Kaya nga, kung may saradong pintuan ngayon sa iyong buhay, huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang tumigil na manalangin. Dahil baka yung tulungan mo ay gagamitin ng Diyos bilang daan para sa iyong himala. Tingnan niyo po mga kapatid, kung ang Diyos ang nagbubukas, walang makakapagsara nito. Kung ang Diyos ang may plano, walang makakapigil nito. Kung ang Diyos ang kasama mo, walang kulang ang makakapigil sa iyo. Wala kang kulang na mararanasan sa iyong buhay. Pero ang tanong, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na buo ang iyong bang paniniwala? Matibay? Ang iyong bang paniniwala? Totoo? Harinawa sa banalamisang ito. Maging buo, maging totoo, maging matibay ang ating pananalig sa Diyos. Alisin natin ang ating pagdududa, ang ating pag-aalinlangan. Makikita mo, bubukas ang pintuan ng himala at milagro para sa iyo. Amen.